Good morning. Today is 28 November 2023. Basa na tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Nandito na tayo sa aklat ng unang kronika, chapter 17. Ang mensahe ni Nathan kay David. Basa. Unang kronika, chapter 17, verse 1. Nang si Haring David ay nakatira na sa kanyang palasyo, sinabi niya kay Propeta Nathan, ang tahanan ko ay yari sa Sidar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng tipan ni Yahweh. Verse 2, sinabi ni Nathan kay, gawin mo ang inakala mong mabuti sapagkat ang Diyos ay kasama mo. Verse 3, ngunit nang gabi ring iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan. Verse 4, pumunta ka kay David na aking lingkod at sabihin mong hindi siya ang magtatayo ng templo para sa akin. Verse 5, sapagkat mula nang ilabas ko ang Israel mula sa Ehipto, hanggang sa araw na ito ay hindi pa ako nanirahan sa isang templo. Ang tahanan ko'y tuldang palipat-lipat. Verse 6, gayon man, kahit saan ako magpunta kasama ang bayang Israel, wala isa man sa mga hukom na inilagay kong tagapanguna ang sinumbatan ko o pinaghanapan man lang kung bakit hindi ako ipinagpatayo ng templong yari sa Sidar. Verse 7, sabihin mo kay David na aking lingkod na ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Inalis kita sa pagpapastol ng mga tupa upang pamunuan ang aking bayang Israel. Verse 8, sinamahan kita saan ka man pumaroon at sa harapan mo'y pinuksa ko ang iyong mga kaaway. Ang pangalan mo'y mapapabilang sa mga dakilang tao sa daigdig. Verse 9, kaya nga paborito ko yun si David guys si David. Kasi nga dito sa karakter ng Bible isa yan sa paborito ko. Okay. Ulitin ko yung verse 7 Sabihin mo kay David na aking lingkod na ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Inalis kita sa pagpapastol ng mga tupa upang pamunuan ang aking bayang Israel. Verse 8, sinamahan kita saan ka man pumaroon at sa harapan mo'y pinuksa ko ang iyong mga kaaway. Ang pangalan mo'y mapapabilang sa mga dakilang tao sa daigdig. Verse 9, bibigyan ko na ang Israel ng sariling lupain at hindi na sila pahihirapan ni gambalain man ng masasamang tao. Verse 10, gaya ng nangyari sa kanila nang unang maglagay ako ng mga hukom sa aking bayang Israel. Papasukin kong lahat ang iyong mga kaaway at patatagin ko ang iyong angkan. Verse 11, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at patatagin ko ang kanyang kaharian. Verse 12, siya ang magtatayo ng aking templo at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari. Verse 13, ako'y kanyang magiging ama at siya aking magiging pangako rito guys walang katapusan ang kanyang paghahari. So yung sa verse 12 yung anak ni David na magiging hari nakalagay sa kanya. Verse 12, siya ang magtatayo ng aking templo at magiging walang katapusan ang kanyang paghahari. Verse 13, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Hindi magbabago ang aking pag-ibig sa kanya di tulad ng ginawa ko sa sinundan mo. Verse 14, ang ibig niya sabihin sa sinundan mo si Saul guys, si King Saul. Kung masusubaybayan nyo kasi ang Biblia, magkakasunod-sunod talaga yung story na yan. Okay, verse 14, siya ang halain ko sa aking bayan at kaharian habang panahon. Mananatili magpakailanman ang kanyang trono. Verse 15, sinabi ni Nathan kay David ang lahat ng narinig at nakita niya sa pangitain. Ang panalangin ni David. Verse 16, dumulog si Haring David kay Yahweh sa toldang tipanan at sinabi, Panginoong Yahweh, ako at ang aking sambahayan
ay di karapat-dapat sa mga kabutihang ginawa mo sa amin. Verse 17, ang kabutihang ito'y patuloy mo pang dinaragdagan at ngayon ay may pangako ka pa sa aking susunod na salinlahi. Panginoong Yahweh, itinuturing mo pa ako ngayon na isa sa mga dakilang tao. Verse 18, sa ganitong pagpaparangal mo sa akin, ano pa ang masasabi ko? Higit mo akong kilala bilang iyong lingkod. Verse 19, alang-alang sa akin na iyong lingkod at ayon sa iyong kalooban, ipinahayag mo ang mga dakilang bagay na ito. Verse 20, wala kang katulad o Yahweh, wala kaming kilalang Diyos na tulad mo. Verse 21, mayroon pang bansa sa daigdig na maitutulad sa Israel. Tinubos mo siya sa pagkaalipin upang maging bayan mo. Nakilala ng marami ang iyong pangalan dahil sa ginawa mong mga kababalaghan. Pinalayas mo ang mga bansang dinatna ng bayan mong ito na inilabas mo sa Ehipto. Verse 22, Yahweh, tinanggap mo ang bayang Israel upang maging iyo magpakailanman at kinilala ka namang Diyos nila. Unang Kronika chapter 17 verse 23, kaya pagtibayin mo ang iyong sinabi tungkol sa iyong lingkod at patatagin magpakailanman ang kanyang angkan. Verse 24, kung magkagayon kikilalanin ang iyong pangalan at dadakilain ng mga tao. At sasabihin nila si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Patatagin mo ang pag-ahari ng angkan ng iyong lingkod na si David. Verse 25, ikaw na rin ang naghayag sa akin ng iyong pangakong patatagin ang aking sambahayan, kaya malakas ang loob kong hilingin ito sa iyo. Verse 26, ikaw Yahweh ay Diyos at ang dakilang pangakong ito'y ginawa mo para sa iyong lingkod. Verse 27, kaya basbasan mo nawa ang angkan ng iyong lingkod upang magpatuloy ito sa iyong kaharapan magpakailanman sapagkat ang pinagpala mo ay pinagpala magpakailanman. Nandito na tayo sa Unang Kronika chapter 18, mga tagumpay ni David sa labanan. Unang Kronika chapter 18 verse 1, pagkatapos nito sinalakay ni David ang mga Filisteo at tinalo ang mga ito. Sinakop niya ang Gat at ang mga nayon nito. Verse 2, tinalo niya ang mga Moabita at sinakop ang mga ito. Mula noon ay ipinag-utos niyang magbayad ng buwis ang mga ito. Verse 3, tinalo rin niya si Haring Hadadezer ng Zuba sa labanan sa Hamat nang gusto nitong sakupin ang lupain sa may ilog Euphrates. Verse 4, nakasamsam si David ng 1,000 karwahe, nakabihag ng 7,000 mga ngabayo at 20,000 kawal. Pumili siya ng mga kabayo para sa 100 karwahe at kanyang nilumpo ang natira. Verse 5, nang sumaklolo kay Hadadezer ang mga taga-Syria buhat sa Damasco, nilipol ni David ang 22,000 sa kanila. Verse 6, pagkatapos nagtayo siya ng mga himpilan ng hukbo sa Damasco na sakop ng Syria. Pinagbuhis niya ang mga mamamayan nito kahit saan si David at nagtatagumpay sa mga labanan sa tulong ni Yahweh. Verse 7, ang mga pananggangyari sa ginto na nasamsam ni David sa mga alipin ni Hadadezer ay dinala niya sa Jerusalem. Verse 8, napakaraming tanso ang nasamsam niya sa Tibha at Kon, mga lungsod ni Hadadezer. Ito ang ginamit ni Solomon sa pagpapagawa ng tansong ipunan ng tubig, mga haligi sa mga sisidlang tanso para sa templo. Verse 9, nang mabalitaan ni Haring Tou ng Hamat na nalupig ni David ang buong hukbo ni Hadadezer na hari ng Zuba. Verse 10, sinugo niya ang kanyang anak na si Hadoram upang batiin si David. Si Hadadezer ay kaaway ni Tou. Nagpadala siya ng mga sisidlang ginto. Verse 11, pilak at tanso ang mga ito'y inihandog ni Haring David kay Yahweh. Inihandog din niya ang iba pang nasamsam niyang ginto at pilak mula sa ibang mga bansa mula sa Edom, Moab, Ammon, Philistia at Amalek. Yun lang ang ayoko guys. Puro sila gira-gira ng araw. Tapos sinasakop nila yung mga bansa. Mga sumasalakay sa Israel. Ewan ko bakit ganun. Walang katapos ang gira. Verse 12, si Abisai na anak ni Zeroias ay nakapatay ng 18,000 Edomita sa libis ng Asin. Verse 13, nagtayo siya ng mga himpilan ng hukbo sa Edom sapagkat ang mga Edomita ay nasakop rin ni David. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya makarating.
Kaya nga favorite ko yan. Matapang, matapang, mabait. Kaya lang marami nang napatay. Okay, verse 14. Unang Kronika, chapter 18, verse 14. Naghari si David sa buong Israel at ito'y pinamahalaan niya ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Verse 15, si Joab na anak ni Zeruias ang siyang pinuno ng hukbo at si Jehoshaphat na anak ni Ahilud ang tagapagtala. Verse 16, si Zadok na anak ni Ahitub at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga pari. Si Cesaria naman ang kalihim. Verse 17, ang tagapangasiwa sa mga bantay sa hari ay si Binayas na anak ni Joyada. Ang mga anak naman ni David ay nasa matataas na katungkulan. Okay, bukas na itong unang Kronika chapter 19 guys. Nilupig ni David ang mga Amonita at mga taga-Aram. Pag inanuhan mo, ako nag-uumpisa ko sa ng Bible, yung sa family tree guys, doon ako nag-uumpisa kay Noah. Kasi yung sa panahon ni Adam and Eve, na sila na wash out sila nung flooding. Diba ang natira lang si Noah lang, tsaka yung mga nakasakay sa ark. So itong mga lahi ni David, itong mga kay David, na to guys, baliang ka na to na nagmula sa panahon ni Noah. Ayan. Tapos, ewan ko kung kailan ulit i-wash out ang daigdig. Pero, marami na kasing, guys, mga flag na pangdaigdigan. Tapos, i-consider ba natin yun na winash out na rin yung daigdig? Parang flooding ba? Pero, ewan ko lang. Opinion ko lang yun. Kasi ang mga lahi ni David, doon din magmumula yung angka na maghahari sa, di ba sabi niya dito, yung sumunod, yung mga anak niya, yung sa anak niya doon kukuha ng, kumbaga, ni Father God yung lahi ni David. Talagang yun ang maghahari sa daigdig. Tingnan mo ha, sandali. Balikan natin yung, may oras pa naman ako Kasi hindi siya ang naggawa ng templo Yung magiging anak niya ang sa kanya. Tapos, mananatili magpakailanman. Siya ang pamamahalain ko sa aking bayan at kaharian habang panahon guys. So habang panahon yung angka ni David na maghahari mananatili magpakailanman ang kanyang trono. Ayun. So sa angka ni David talaga. Bye everyone. God bless.